style. Tingnan nyo naman po at ang ganda po ng pinakang coating sa atin pong calamares. Talagang hindi po yan nalalaglag. So ayun po yung pinakamahalaga sa paggagawa po ng ating calamares. Habang niluluto po natin to, ang bango katulad po nung nadadaanan po natin sa mga kanto-kanto na nagtitinda po nito. Ang bango, ang sarap po ng amoy. So syempre kung pang negosyo, hindi po mawawala yung ating pong coating. Paano po ito gagawin? Tara! Umpisahan na po natin. Okay, ito na yung calamares na gagamitin natin. So, ito nilinis ko na. Tapos, tinanggalan na natin yan ng plastic. At saka yung ink na nakalagay sa bag. So, tinanggal din po natin yon. Ginayad po natin yan ng bilog-bilog. Medyo malalaki yung nabili po nating pusit. Sa buntot, ito na yung nangyari. Hinati-hati natin. At sa pinakang ulo, hinati din po natin sa gitna. So, halimbawa, kung talagang kakaririn po ninyo itong pagkakalamares, meron pong nabibili na nito na box-box. Yung talagang as in puting-puti na, wala na yung ulo, as in katawan na lang. Ayun po yung malalaking calamares. Pero dun sa karamihan na talagang kinakarir na ang pagkakalamares, ayun po yung ginagamit nila. So ngayon, mamarinate po muna natin to. Lalagyan po natin ng pampalasa. So sa pampalasa natin, maglalagay tayo dyan ng iodized salt. Kahit anong pampalasa na gusto natin, pwede po natin dyan ilagay. Paminta, kalamansi. Dito sa puntong ito, hindi ko na po isasama yung balat kasi hindi ko na po siya imamarinate. Pagkatapos po nito, maglalagay po ako dito ng cornstarch. Papadagdag crispy dito po sa ating calamares. Pagkatapos, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti. Kapag na-mix na po natin ng mabuti, iset aside lamang po natin at gumawa na po tayo ng ating breading mix na gagamitin. Pagsasama-samahin na po natin yung ating crispy breading mix. So, yung ating flour, cornstarch, so pampalasa po ulit, kahit anong gusto natin, pwede. Magic sarap, iodized salt, baking soda, dagdag crispy dun sa ating pong breading mix. And then, paminta. Dito, pwede din tayo maglagay ng garlic powder. And then, imimix po natin ng mabuti. So, habang nagagawa na tayo ng ating breading mix, tayo po ay nagpapainit na din po ng ating mantika. So, ganito na lang ginawa ko mga katipid tips para mas mabilis. Optional po dito sa plastic ha. Better na sa Tupperware para isang alugan lang. Kaya lang yung mga Tupperware ko po ay wali. Kasi bagong lipat nga po kami. So, kalat-kalat pa po yung aming gamit. Saka po ulit natin dito lagyan ng flour. Pagkatapos ngayon, aalugin lang po natin ng mabuti. Ngayon, ready na po natin itong iprito. So, ayun, di po. Ganda ng coating. So, kamayin ko ng mga katipid tips. Mabilis lang itong prituhin ha. Ito pong ating calamares. Pagkakaluto, ang ganda ng coating. Napitira, ganun lamang din po yung gagawin po natin. Ito na po yung ating calamares canto style at napakabango nito mga katipid tips nung ating pong niluluto. So kung kayo po ay napapadaan sa nagluluto ng calamares, so ito na po yon yung amoy kapag niluto po natin ito. Yung cravings nyo sa calamares, nako masosolve po yun dito sa niluto po natin. So sundan nyo lamang po step by step. Ito pwede nating ibenta ng per piraso, pwede naman per stick, at pwede naman po per cup. Tulad po nito. So tingnan nyo naman po. Oh. So, dito ko na siya titikman kasi medyo malalim po iyon. Yung suka po natin, mix-mix lamang po ito. So, para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin. So, tinimpla ko na siya. Yung pinakang timpla po nito, ilalagay ko po sa description kung ano po yung ingredients na inilagay po natin dyan. So, masarap timpla po ng ating suka. Tikman na natin. Super sarap. So, ang ganda po ng ating coating, ng ating pong calamares. So, ito po yung pinakamahalaga dito, yung coating. Sundan nyo lamang po yung procedure ng paggagawa po natin. So, hindi po kayo papalpak dito. And then, yung calamares po natin, napakalambot mga katipid tips. Ang sarap ng lasa, saktong-sakto. At ang crispy nung balat, pwede nating itinda ng pangtanghalian, ulam, at pwede rin naman po pang merienda. Pwede natin itong ipa-order online. So, kahit tayo po ay nasa bahay po lamang, pwede po natin itong negosyohin at sigurado
sigurado tayo po ay kikita. Ngayon, sa magtatanong, magkano po ang puhunan? So ngayon, mag-costing na po. Okay, so ito pong pinakang costing po natin ha. Costing pa rin po yun dito sa lugar po namin base po sa pagkakabili ko. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. Itong calamares ngayon, kaya ko siya naisipang gawin kasi tingin ko medyo mura kasi nakakaraan medyo mahal. Kung may presyo po ito na 230 pesos po ngayon. Wala pa po itong 1 kilo, 700 grams lamang po ito at na-presyo ng 165 pesos. Sa pampalasa po natin na inilagay na tigkakaunti yung ating kalamansi, paminta, asin, at yung ating cornstarch. Sabihin na lamang po natin na 6 pesos kasi tigkakaunti lamang naman po yung ginawa po natin. At ngayon, i-plus na din po natin yung pinakang breading mix. So yung ating flour na ginamit at cornstarch, 12 pesos. At sa pampalasa din po na inilagay po natin yung paminta, magic sarap, baking soda, sabihin na din po natin na 6 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan, 189 pesos. At mag-plus pa po tayo ng other expenses. So sa oil po natin, sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. At sa oil na pinagprituhan po natin, ang dami pa pong natira. At sa susunod, pwede pa po natin yung gamitin. Basta wag lamang pong maitim na. And then sa pinakang labor natin at nung gas, nung niluto po natin, sabihin na lamang po natin na 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 269 pesos. Ngayon, syempre, gagamit tayo dyan ng suka. So dito, base po sa pagkakagawa ko, nagkakahalaga lamang po ito ng 30 pesos. With pipino na din po yon. Hindi na po natin inisa-isa para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin. So yung suka na ginawa po natin, labis-labis pa po yun dito sa nagawa po natin. Pero tutuusin na din po natin na isang tuusan para meron pa po tayong pag-a-adjustan. Diba? Dagdag tubo na din po natin yon. So kapag pinag-plus po natin yon, ang kalalabasan, 299 pesos. So sabihin na po natin na 300 pesos po yung magiging puhunan po natin dito. Yung puhunan po natin na 300 pesos, i-divide po natin sa siyam na cup na nagawa ko. At ang kalalabasan po nun, 33.33 po yung pinakang puhunan po kada isang baso. Ngayon, sabihin na po natin na 34 pesos para sa cup at stick na gagamitin po natin. Pwede po natin itong ibenta ng 50 to 60 pesos kasi madami na din po ito mga katipid tips. Tumitimbang po ito ng 60 gram. Basta wag na lamang po natin titipidin sa suka. So, mas madaming suka, mas masarap. Diba? Pag minus po yung pinakang puhunan, posible pa po tayong tumubo ng 16 pesos po kada isang cup. At kapag itinimes po natin yon sa siyam na nagawa po natin, so posible na tumubo pa po tayo ng 144 pesos po dito sa ginawa po natin. Dito, basta magiging consistent lamang po tayo, hindi po imposible na kumita din po tayo sa calamares, di ba? So pag samasamahin lamang po natin yan doon sa mga nakakaraan po nating video, yung chicken on stick, yung ka-upload po lamang, pwede nating idagdag at sigurado kung consistent po tayo, hindi lamang po ganung halaga yung posible po nating tubuin. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong 2026. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!